Aswang hunter ang tatay ni Khalifa na si Mang Arden, kaya naman maliit pa lang siya ay sinasani na siya nito na maging isa ring aswang hunter. Lahat ng nalalaman nito sa pakikipaglaban sa mga aswang ay itinuro sa kanya, mula sa pagkilatis hanggang sa pagpapatumba ng isang aswang. Isang araw ay bigla na lang naglaho ang tatay niya. 15 years old pa lang siya noon. Nagpaalam lang ito ng mga ngahoy, ngunit hindi na bumalik. Si Khalifa ay nanatili lang nakaupo sa hagdanan ng kanilang bahay at tahimik na hinihintay pa rin ang pagbabalik ng kanyang ama. Subalit ang kanyang paghihintay ay inabot na ng 5 taon at siya ay ganap ng dalaga. Ipinagpatuloy niya ang misyon ng tatay Arden niya, kasabay ng pagdadalaga ang unti-unting paglakas ng kapangyarihan niya bilang isang aswang hunter. Wala siyang pinapatawad. Lahat ng aswang na makita niya ay agad niyang pinatatahimik, kaya naman ang pangalang Khalifa ay kinatakutan ng lahi ng mga aswang. Ang prinsipe ng mga aswang na si Osmundo ay nagpahayag na gusto niyang makaharap ang aswang hunter. Gusto niyang maglaban sila ng one-on-one, kaya naman nung gabi ring iyon ay nakakita ng mensahe si Khalifa sa pintuan niya. Nakasulat yon sa isang papel, isang kasunduan na kung matatalo niya sa isang eksklusibong laban ang prinsipe ng mga aswang, isusuko nito ang baluarte nito sa kanya. Ngunit kung siya naman ang matatalo, siya ay susuko sa prinsipe at magiging kabiyak niya. Natatawang nilamukos ni Khalifa ang mensahe. Isa lang daw yung kabaliwan. Pero napag-isip-isip niya, isa rin yung magandang oportunidad upang mapasok niya ang sinasabing pinakamalaking baluarte ng mga aswang, ang baluarte ni Prinsipe Osmundo. Kung magagapi niya ang prinsipe ng mga aswang, ay tiyak na mas lalo siyang kikilalanin at kakatakutan nila. Dahil sa isiping iyon, ay nag-iwan din ng mensahe si Khalifa sa kanyang pintuan. Nasa likod lang siya ng pinto nang marinig niya ang pagkuha ng isang kubang aswang sa mensahe niya. Mula sa butas ay nakita niyang nagmamadali itong tumakbo palayo. Ikinatuwa naman ng prinsipe ng mga aswang nang matanggap ang mensahe ng aswang hunter. Kinabukasan ay agad sinimula ni Khalifa ang pagsasanay. Mag-isa lang niyang sinasanay ang sarili. Bawat galaw ng kanyang mga kamay at paa ay sinisiguro niyang malinis at pulido. Nagpokus siyang mabuti, hindi siya maaaring mabigo. Hindi pa niya nakikita ang prinsipe ng mga aswang, ngunit natitiyak niyang mas higit ang lakas nito kaysa mga karaniwang aswang na kanyang nakasagupa, kaya kailangan niya ng iba yung pagsasanay. Nag-meditate din siya ng ilang araw sa loob ng bahay bago ang araw ng laban. Si Prinsipe Osmundo ay tahimik lang sa kanyang trono, nag-iisip ng malalim. 13 ng Biyernes, kabilugan ng buwan, batid ni Khalifa na malakas ang kapangyarihan ng mga aswang sa mga ganitong pagkakataon. Ngunit hindi siya natatakot. Kahit ito ang napiling araw ng pakikipaglaban ng prinsipe, sapat na sa kanya ang mga ginawang pagsasanay para magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Sa baluarte ng mga aswang, ang mga kaaswangan ay nandoon ng lahat at nakapalibot sa pagdarausan ng laban, habang si Prinsipe Osmundo ay nakaupo sa kanyang trono at matyagang hinihintay ang pagdating ng aswang hunter. Ilang saglit pa at nagulat ang mga aswang nang tila ipo-ipong bumagsak na nakatayo sa harapan nila si Khalifa. Tanga nito sa magkabilang kamay ang mahabang espada na korteng karit. Nakangiti nitong tinanong ang prinsipe kung handa na ba ito sa kanilang laban. Tumayo ang prinsipe sa kanyang trono at humakbang palapit sa aswang hunter. Nang magkaharap na sila ay saka nito sinagot ang tanong ng dalaga na, "Palagi akong handa sa lahat ng oras." Sinagot naman ito ni Khalifa na, "Kung ganon, simulan na natin ang laban." Nagsimula na nga mag-ikutan ang dalawa, talas ng mga pangil at talim ng kuko ng prinsipe laban sa talas ng espada at husay ni Khalifa sa pakikipaglaban. Naunang sumugod si Khalifa, nakailag ang prinsipe. Sa pag-atake naman ng prinsipe ay nagawa ring makaiwas ni Khalifa. Ang mga sumunod na eksena ay naging kapanapanabik sa mata ng mga aswang. Nakakakilabot ang hiyawan ng mga ito. Nagpalitan ng atake ang dalawang magkalaban. Nasugatan ang isa't isa, kaya't lalo pang sumidhi ang pagnanais nila na maipanalo ang laban. Inalala ni Khalifa ang kanyang ama na biglang naglaho.
Hinala niyang aswang din ang kumitil sa buhay nito. Ang alaala ng ama ay lalong nagpapalakas sa kanya dahil alam niyang lubos ang tiwala nito sa kanyang kakayahan. Si Prinsipe Osmundo, bagamat napupuot sa kalaban, ay hindi niya maiwasan na hindi humanga sa likas na kagandahan ng dalaga at galing nito sa paghawak ng espada. Dahil nawala sa focus ang prinsipe, kung kaya't nagawa ni Khalifa na pabagsakin siya. Napaatras ang mga aswang nang masaksihan ito. Itatarak na lang ng aswang hunter ang espada niya sa dibdib ng prinsipe ng mga aswang nang biglang may sumigaw sa likuran niya. Ang kanyang tatay Arden, buhay ito. Sinabi ni Mang Arden sa dalaga na huwag nitong ituloy ang pagkitil sa buhay ng prinsipe sapagkat ito ang nagligtas sa kanya nang matuklaw siya ng ahas sa mapanganib na gubat. Sinipsip nito ang laso na mabilis kumalat sa kanyang katawan. Utang niya rito ang buhay niya, kaya't hindi na niya magawang pumatay pa noon ang kalahi nitong aswang. Dahil sa kahiyang iyon, ay pinili niya maglaho na lang sa buhay ng anak at manirahan ng lihim sa pusod ng kagubatan. Ngunit sa kabila na iyon, ay sinubaybayan pa rin niya ng palihim ang anak at siniguro na hindi ito malalagay sa panganib. Si Khalifa naman ang napaatras sa narinig. Nalito siya sa kanyang sitwasyon, kaya't nagtatakbo siya palayo roon. Sa kanyang bahay ay muling nakatanggap ng mensahe si Khalifa mula kay Prinsipe Osmundo. Ayon sa liham nito, hindi niya batid na si Khalifa ay anak ng aswang hunter na si Arden. Ngunit ang pagliligtas niya noon sa ama nito ay hindi kasali sa kanilang naging kasunduan. Binati niya ang dalaga sa pagwawagi nito sa laban. Batid niyang kung hindi dumating si Mang Arden ay nagwakas na rin ang buhay niya sa espada ng dalaga, kaya't ipinapalagay niya na ito na ang nagwagi. Gayun din, nakabayad na si Mang Arden sa utang na loob sa kanya dahil iniligtas din ito ang buhay niya mula sa labang iyon. Kaya't malugod niyang sinabi sa dalaga na ang kanyang balwarte kasama ang mga aswang ay iiwan na niya sa kamay ng aswang hunter. Sa ikalawang pagkakataon ay nilamukos ni Khalifa ang papel na naglalaman ng mensahe. Hindi siya nag-iwan ng sagot sa mensahe, kaya't nabagabag si Prinsipe Osmundo na lihim ng umiibig sa dalaga. Hindi niya alam ang iniisip nito, kung kaya't nagdesisyon siyang sadyain ito sa tahanan nito mismo. Hinarap naman ng dalaga ang prinsipe. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang huli at inamin ang kanyang estrangherong damdamin para kay Khalifa. Sinabi ni Khalifa na hindi siya maaaring umibig sa prinsipe ng mga aswang dahil hindi niya magagawang talikuran ang kanyang misyon para sa sariling kaligayahan. Kailangan niyang protektahan ang kanyang bayan laban sa mga aswang. Sinabi naman ni Prinsipe Osmundo na maaari silang magkaroon ng kasunduan na ang mga aswang ay mananatili sa kanilang balwarte, ngunit kung may taong maligaw doon ay hindi na makakaligtas. Kung may aswang naman na maligaw sa balwarte ng mga tao ay aasahan na rin niya ang tiyak na kapahamakan nito. Pinag-isipan ni Khalifa ang mungkahi ng prinsipe. Naisip niya na sa ganoong kasunduan ay matitigil ang walang habas na pag-atake ng mga aswang. Sasabihan na lamang niya ang mga tao na huwag papasukin ang baluarte ng mga aswang upang hindi sila malagay sa panganib. Alipin ng pag-ibig si Prinsipe Osmundo at unti-unti na ring nahulog ang loob ni Khalifa sa matyagang panunuyo nito. Kaya naman ang kasunduan ay pinagtibay at pinatupad matapos ipahayag ng dalawa na ang kanilang mga puso ay nagkakaunawaan na. Si Mang Arden ang naging tagabantay sa boundary ng bawat baluarte. Dahil sa kasunduang ito at sa pag-ibig na namagitan sa prinsipe ng mga aswang at aswang hunter, ang bayan ay nagkaroon ng katahimikan, isang patunay na walang imposible sa ngalan ng pag-ibig. To God be all the glory.